Nagsimula ang pelikula sa isang binatilyo kung saan tinitingnan nito ang halos kasing edad niya na lalaking pulubi, kung saan nakaupo ito sa isang sahig at halos wala ng buhay dahil sa kapayatan nito at malnutrisyon dahil sa digmaan. At habang sumasakay ng tren ang binatilyo kasama ang kanyang paslit na kapatid, ay naalala nito ang nangyari noong ikalawang digmaang pandaigdig kung saan ang Japan ay nakikipagdigma sa mga bansa ng Europa kabilang na ang mga Amerikano. At ang digmaan na ito ay nagdulot ng matinding masamang epekto sa buhay ng mga tao sa Japan. At tuwing dumarating ang mga airstrike na nagmumula sa kalaban, ay agaran na ang mga ito na nagtatakbuhan upang magtago sa mga kasulok-sulukan ng mga gusali upang makaiwas sa mga pagsabog. Isang araw, nang muling nagdatingan ang mga airstrike, si Sita, isang hamak na batang lalaki, ang nagmadaling naghuhukay sa kanilang bakuran upang itago at ibaon sa lupa ang mga mahahalagang gamit nilang magpapamilya. At dahil magkahiwalay ang evacuation center ng mga bata at ng mga nakatatanda, ay nahiwalay sila sa kanilang ina. Kaya naman, nagmadali na itong itinali ang kanyang paslit na kapatid sa kanyang likuran at kinuha ang larawan ng kanilang ama bago sila lumabas ng bahay. Ngunit paglabas nila, ay nakita nila sa kalangitan ang mga nagbabaksakang mga missile na agarang dumurog sa mga kabahayan. Kaya't napilitan si Seita na bumalik sa kanilang tahanan upang magtago. Ngunit napagtanto nito na hindi naligtas ang kanilang buhay kung mananatili pa sila sa loob. Kaya't napilitan sila na muling lumabas at nagmadaling umalis. At sa kanilang paglabas ay nasilayan ng dalawa ang mga gusaling tinutupok ng mga apoy dahil sa mga bomba ng mga Amerikano sa himpapawid na patuloy pang nagbabagsak ng mga misil sa kanilang lugar, dahilan upang labis na nawasak ang mga ito at ang lahat ng ito ay nasaksihan mismo ng magkapatid. Dahil rito, ay agad silang nagtungo sa mas ligtas na lokasyon habang buhat-buhat ni Sheta ang kanyang pinakamamahal na kapatid na si Setsuko habang sila ay patungong dalampasigan kung saan sila nagtago hanggang sa umalis ang mga kaaway na piloto. At pagkatapos ng matinding pangbobomba ay bumuhos ang malakas na ulan na may dalang usok at alikabok mula sa kalangitan. At maya't maya ay tinanong ni Setsuko ang kanyang kuya kung may nangyari ba sa kanilang ina. At upang hindi na madagdagan ang pag-aalala ni Setsuko, ay sinabihan niya na lang ito na nasa ligtas na kalagayan ang kanilang ina. At sinabing magiging maayos rin ang lahat habang sila ay nasa ligtas na lugar. At sa huli, ay nagdesisyon silang magtungo sa Twin Pines kung saan naroon ang evacuation center ng kanilang ina dahil iyon ang lugar na sinabihan sila ng kanilang ina na doon na lang sila muling magkita. Subalit nang makita nila ang buong lugar, ay nalaman nila na ang buong bayan ay nawasak dahil sa mga pangbubomba at nasunog ang lahat ng tahanan at ang tanging ang pampublikong bulwagan na lamang ang natira at ang mga kalsada ay puno ng mga alikabok at mga sunog na bangkay. Habang ang mga durog na bato ay nagkakalat sa buong komunidad, ang mga nasugatan ay agarang nire-rescue ng mga opisyales at ang mga patay ay kaagad ding kinikilala upang maipaalam sa mga kamag-anak at ang mga nakaligtas ay nagtipon-tipon sa tabi ng daan. Di kalaunan, may isang tao ang nag-aanunsyo na ang lahat ng nangangailangan ng first aid ay dapat pumunta sa elementarya kung saan may itinayong kampo, kaya't nang marinig ito nila Sita at Setsuko ay agaran na silang pumunta sa first aid camp at ipinasuri ang mata ng kanyang maliit na kapatid. Maya't maya ay nakita sila ng kanilang kapitbahay at malungkot niyang sinabi kay Sita ang tungkol sa nangyari sa kanyang ina kung saan lubha itong nasugatan at kailangan daw nilang pumunta sa medpost building. Kaya naman agad-agad na pinuntahan ni Sita ang kanilang ina at iniwan ang kanyang nakababatang kapatid sa kanilang kapitbahay. At nang makarating si Sita sa medpost, ay nagtaka na lamang siya dahil may ipinaabot ang medic na isang singsing na pagmamay-ari ng kanyang ina. At pagkatapos, ay ginabayan siya nito papunta sa kanyang ina na labis na nasugatan at nagdanas ng maraming seryosong pinsala dahil sa pagkakalapnos nito sa kanyang balat. At nang makita ito ni Sita ay lubos itong hindi makapaniwala sa nangyari sa kanyang ina. At nang matapos makita ang mapait na sinapit ng kanilang ina, ay bumalik ito sa kanyang kapatid. Ngunit hindi siya nagsalita tungkol sa nangyari sa kanilang ina at inilagay na lamang niya ang singsing sa pitaka ni Setsuko at nakiusap na huwag itong walain. Ngunit ilang saglit lang ay nagsimulang malungkot si Setsuko dahil gusto na niyang makita ang kanyang ina. Ngunit sinabi lamang sa kanya ng kanyang kuya na bukas na lang ulit nila ito bibisitahin at kinabukasan ay muling nagtungo si Sita sa kanyang ina. Ngunit sa kasamaang palad ay idineklara na ng mga medik na ito ay pumanaw na dahil sa matinding mga sugat at hindi binigyan ng wastong libingan. At inilagay lamang ito sa isang malalim na hukay kasama ng daan-daang iba pang katawan na nasawi sa pagbomba at sabay sinunog kung saan ang magkapatid ay kinuha ng kanilang kamag-anak mula sa malalayong lugar sa Nishimiya. Dahil sa nangyari ay wala pang sapat na lakas si Sita upang sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa nangyari sa kanilang ina, kaya hindi niya ito binanggit sa halip ay ibinigay niya rito ang isang kahon ng mga candy upang hindi ito makagambala.
Kinabukasan ay nagpunta si Sita sa kanilang bayan upang kunin ang mga mahahalagang bagay na kanyang iniwan sa ilalim ng lupa at makikita na nag-imbak siya ng iba't ibang mga pagkain at iba pang mga lutong pwedeng kainin para sa mga panahong hindi sila nakatitiyak ng kanilang kalagayan. At dahil nananatili ang magkapatid sa kanilang kamag-anak, ay ibinigay niya ang lahat ng ito sa kanila at pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang tiyahin na ang kanyang ina ay pumanaw na, ilang araw na ang nakakalipas sa medpost. At nagpaliwanag na kaya't hindi siya nagsalita tungkol dito dahil ayaw niyang malaman ito ni Setsuko, kaya't nang malaman ito ng kanilang tiyahin, ay hiniling nito kay Sita na kailangan na silang kunin ng kanilang ama sa lalong madaling panahon. Habang lumilipas ang ilang araw ay hindi nagtagal, ay sinumbat ng kanyang tiyahin na nahihirapan ito sa kanilang dalawa dahil mabilis nang nauubos ang mga nakaimbak nilang mga bigas, dahilan upang mapatahimik si Seta. Kinagabihan ay lumabas sila at nakita nila ang nagagandahang mga fireflies na parabang mga missiles na kanilang na-encounter noong nakaraang araw at sinubukang hawakan kaya't labis na natuwa ang paslit na si Setsuko. Kinabukasan, habang nagsasampay ng damit si Seta, ay naisipan nitong magtungo sa dalampasigan upang lumangoy kaya't agara namang ikina-excite ni Setsuko. At habang nag-e-enjoy ang dalawa, ay napansin ni Sita ang mga pantal sa likod ni Setsuko, kaya bumalik ito at ginamit ang tubig na may asin upang linisin ang mga ito. Hanggang sa biglang naalala ni Sita ang mga araw na masaya pa ang kanilang buhay, noong nabubuhay pa ang kanilang ina at wala silang alalahanin tungkol sa pagkain dahil sa kanilang marangyang pamumuhay hanggang sa muli itong bumalik sa realidad. Isang araw ay sinabi ng kanilang tiyahin na kailangan nilang ibenta ang kimono ng kanilang ina sa halagang 15 kilo ng bigas dahil daw kailangan nilang kumain ng sapat at nang makita ito ni Setsuko ay tumutol ito at nag-uumiyak. Ngunit pinigilan siya ni Sita at itinuloy ang binabalak ng kanilang tiyahin. At nang naipagpalit na ang kimono ng kanilang ina sa ilang kilo ng bigas, ay kinuha ng kanilang tiyahin ang kalahati ng bigas at ibinigay ang natitirang bahagi sa kanila. Gayunpaman, hindi pa rin niya hinahayaan ang mga ito na makakuha ng wastong pagkain. Habang ang kanyang asawa at anak na babae ay abala sa pagkuha ng bigas para sa kanilang tanghalian at pinipilit sila nito na kumain ng sinigang na kulang pa sa luto at sabay sinabihan niya ang mga ito na umaasa lamang sila sa iba at sinabi sa kanila na kung hindi nila gusto ang kalagayan dito ay maaari na silang lumipat sa Tokyo kasama ang iba pa nilang kamag-anak. Dahil sa masamang trato ng kanilang tiyahin, ay nagpasya ang magkapatid na pumunta sa Tokyo. Ngunit kasunod ng kanilang pag-alis, ay nagugutom sila habang walang kaalam-alam sa lugar na tinatawag nilang mga kamag-anak. At sa kabutihang palad, ay nakuha ni Sita ang 7,000 na yen na naiwan ng kanilang ina sa bangko bago ito pumanaw. At sa halagang ito, ay bumili si Sita ng kalan at ilan pang kagamitan sa isang suklay para sa kanila ni Setsuko at isang pansamantalang payong mula sa isang magsasaka upang maibsan ang pagbuhos ng malakas na ulan. At pagkatapos ng maraming linggo ay bumalik sila sa kanyang tiyahin dala ang mga binili nilang pagkain at nagkaroon ng kanilang sariling lugar para sa pagluluto, kaya't ang kanilang mga tiyan ay napupuno ng kanilang kinakain. At habang wala pa ring katapusan ang giyera sa Japan, ay tila nauubusan na ng rasyon ng kanilang gobyerno, dahilan upang lalo pang mahirapan ang mga ito at nagsisimula na ring maubos ang kanilang matamis na candy na nakalaan para kay Setsuko, dahilan upang lagyan ito ng tubig ni Sita upang gawing matamis na inumin para sa kanyang kapatid. Habang lumalala ang mga araw, ay tila makikita pa rin sa dalawa ang kasiyahan ng mga ito habang sila ay magkasama. At isang gabi ay umiyak si Setsuko dahil sa kanyang masamang panaginip, kaya idinala siya ni Sita sa labas upang makita muli ang mga fireflies. Ngunit nang nasa labas na sila ay biglang tumunog ang mga babalang sirena, kaya't napilitan silang magtago sa ilalim ng isang abandonadong minahan malapit sa lawa. Habang naroon sila ay naisip nila ang kanilang karanasan kasama ang tiyahin na hindi tumitigil sa pagsumbat sa kanila at inaakusahan sila ng mga masamang gawi at tinatrato silang parang hayop. Kaya naman napagtanto ng dalawa na ayaw lang talaga ng kanilang tiyahin na naroon sila at tila pinaparamdam nito na umalis na lamang sila sa kanilang pamamahay, kaya't naisipan ni Sita na mas mabuti nang umalis na lamang sila at manatili sa abandonadong minahan at doon na manirahan kasama si Setsuko. At sa sumunod na araw ay dinala na nila ang lahat ng kanilang mga gamit at masayang nagpaalam sa kanilang tiyahin at pagdating nila sa minahan ay pinaganda ng magkapatid ang kanilang bagong tahanan at inihanda pa ang kanilang higaan. Kaya't bumalik sila sa magsasaka at naghanap pa ng mga pagkain, ngunit makalipas ang ilang araw ay ramdam na nila na tila nauubos na ang kanilang mga pagkain, kaya't sinubukan nilang manghuli ng mga palakang bukid sa lawa. At sa gabing iyon ay nahihirapan si Setsuko na matulog dahil sa kadiliman, kaya't pumasok na si Sita sa kanilang kulambo habang dala nito ang maraming alitap-tap, dahilan upang mamangha si Setsuko dahil sa hatid nitong liwanag. At pagkatapos ay sinabi ni Sita kay Setsuko na magiging maayos ang lahat kapag nagbalik na ang kanilang ama sa kanilang bansa na nasa kasalukuyang bahagi ng puwersang pandagat ng militar ng Japan na lumalaban para sa kanilang bansa.
kung saan naniniwala si Sita na mananalo ang Japan sa digmaan sa lalong madaling panahon at muli na nilang makakasama ang kanilang tatay. Dahil sa sinabi ni Sita ay napuno ng gabing iyon ng pag-asa para sa kanilang dalawa. Kinabukasan ay napansin ni Sita ang kanyang kapatid na naghuhukay ng libingan para sa mga alitap-tap na kanilang nahuli kagabi, at habang ito ay naglilibing ay sinabi ng batang si Setsuko na alam na niyang nasa libingan na rin ang kanyang ina dahil sinabi na ito ng kanilang tiyahin. Kaya't nang marinig ito ni Sita ay hindi nito nakontrol ang kanyang mga luha dahil sa kalungkutan ng kanyang musmos na kapatid at pangungulila sa kanilang ina. Dahil rito ay hindi niya mapatawad ang sarili dahil sa mga pangyayaring naganap. At umupo si Sita sa kanyang tabi at sinabi kung saan nagpapahinga ang kanilang ina. Kaya naman tinanong siya ni Setsuko kung bakit kailangang mamatay ng mga alitap-tap ng napakaaga, isang tanong na tiyak na walang makakasagot. Lumipas pa ang ilang mga araw, ay tila unting-unti nang nauubos ang kanilang mga supply, kaya't nagpunta si Sita sa isang magsasaka na nagbenta sa kanya ng mga gamit. Ngunit sa pagkakataong ito, ay sinabi ng magsasaka na wala na siyang maibibigay para sa kanila. At ang tanging naibigay sa kanya ng magsasaka ay ilang salita ng pampatibay loob na huwag mawalan ng pag-asa. Ngunit ang mga salita nito ay hindi nakakabusog ng kanilang sikmura, at habang sila ay pabalik na sa minahan, ay biglang may umatake na isang fighter jet malapit sa kanila. Kaya't napatago ang mga ito sa isang halamanan na puno ng mga kamatis, at dahil sa matinding gutom, ay agad nila itong kinain at nagdala rin ng maraming pagkain hanggat maaari mula sa sakahan. Matapos ang ilang gabi, sila ay mukhang nagugutom at may karamdaman, at habang nililinisan ni Sita si Setsuko, ay nakita nito ang katawan nito na puno ng mga pantal at may kuto pa sa kanyang buhok. Hanggang sa sinabi nito sa kanyang kuya na siya ay nakararamdam ng hindi maganda sa kanyang tiyan sa loob ng maraming araw at patuloy ang kanyang pagtatae. Dahil sa sinabi ni Setsuko, ay nabahala si Sita sa kalagayan nito, kaya't naisip niyang magnakaw ng ilang tubo mula sa parehong bukid na kanilang nakita kahapon upang maibsan ang gutom ng mga ito. Ngunit pagkagabihan ay nahuli siya ng may-ari ng sakahan, kaya't nakiusap Sita na patawarin siya nito para sa kanyang kapatid na babae. Ngunit hindi siya pinansin ng lalaki dahil ang pagnanakaw ng mga pananim sa panahon ng digmaan ay isang nakapipinsalang krimen, kaya't brutal siya nitong binugbog ng lalaki at dinala pabalik sa kanyang tahanan, kung saan nakita ng lalaki ang iba pang mga ninakaw na pananim sa kanyang sakahan mula kahapon. At dahil sa lahat ng ebidensyang ito, ay idinala ng lalaki si Sita sa istasyon ng pulisya habang ito ay nagmamakaawa para sa kanyang kapatid na may sakit, at habang kinakaladkad nito ang kanyang kuya, ay walang magawa si Setsuko kundi sumigaw at umiiyak habang tinatawag nito ang kapatid. At nang sila ay nasa estasyon na ng pulis, ay tila mabait ang trato sa kanya ng pulis dahil hindi nito nagustuhan ang ginawa ng lalaki kay Sita, lalo na sa isang batang tulad niya, at pinagbantaan na pwede pa siyang makulong dahil sa pambubugbog nito sa menor de edad, dahilan upang matakot ang lalaki at sabay lumabas. At nang makalabas na si Sita, ay nagulat ito nang makita niya si Setsuko na naghihintay sa kanya, at nang makita ng kawawang bata na ito ang kanyang kuya, ay agaran niya itong niyakap dahil sa kanyang sinapit, habang si Sita naman ay hindi na napigilan ang kanyang mga luha dahil nabigo siyang matulungan ang kanyang kapatid. At kahit na may sakit si Setsuko, ay sinabi ng batang babae na pumunta na lamang sila sa ospital kung lumala pa ang kanyang sakit, na lalo lamang nagpadurog sa puso ni Sita dahil pakiramdam niya ay sila na lamang ang natitira sa mundo. At niyakap niya ang kanyang kapatid at agarang bumalik sa kanilang tahanan habang lumilipas pa ang ilang mga araw. At sa tuwing dumarating ang mga kaaway upang maghagis ng mga bomba, ay naisipan ni Sita na sa halip na magkubli ito sa isang sulok, ay ito ang ginamit niya na paraan upang magnakaw ng mga pagkain at ilang kagamitan mula sa ibang tao. At sa lilim ng mga nagbabaksakang mga bomba, ay hindi na ito natatakot at nagpapasalamat na lamang siya para sa mga bagay na kanyang kailangan para sa araw na iyon. Pagkaumagahan, ay nagising si Setsuko habang hinanap nito ang kanyang kuya, ngunit paglabas nito ay wala na ito sa minahan. Ilang oras ang nakakalipas, nang umuwi na si Sita, ay laking pag-aalala nito nang makita nito ang manika ng kanyang kapatid sa lupa, kaya't agaran niya itong hinanap, hanggang sa natagpuan niya ang kanyang kapatid na nakahandusay malapit sa bukirin, habang ito ay nilalangaw. Dahil sa nangyari kay Setsuko, ay agad niya itong dinala sa ospital, kung saan nakita ng doktor ang katawan nito na sobrang payat at puno ng mga pantal sa katawan. Kaya't sinabi ng doktor kay Sita na ang kalagayan nito ay dulot ng malnutrisyon at kailangan niya ng mas masustansyang pagkain upang gumanda ang kanyang kalusugan. Gusto sanang painumin ng doktor ang bata ng gamot, ngunit sa panahong iyon ay walang lunas para sa malnutrisyon dahil nagsimula na ring maubos ang kanilang mga gamot, at sinabi na wala na silang magagawa upang bigyan ng mas masarap at masustansyang pagkain ang kanyang kapatid. At habang sila ay papauwi, habang karga ang paslit na kapatid, ay nakita ni Sita ang isang lalaking naghahati ng yelo
At dahil sa naisip niya na gusto ni Setsuko ng isang sorbetes, ay pinulot nito ang mga nahulog na piraso ng yelo at ipinakain niya ito sa kanyang kapatid at sinasabing iyon ay sorbetes. Dahil sa nakakaawang kalagayan ni Setsuko, ay tinanong niya ito kung ano ang gusto niyang kainin, kaya't humiling naman ang bata na bilhan siya ng tempura at iba pang mga pagkain, kabilang na ang paborito niyang fruit drops. Kaya't sinabi nito sa kanyang kapatid na bibili niya ito, ngunit biglang umiyak si Setsuko at nakiusap na huwag na siyang iwan nito. At upang mabili ang hinihiling ng kapatid, ay nagpasya si Sita na bumalik sa bangko upang i-claim ang natitirang pera ng kanyang mga magulang. At habang siya ay nakapila sa bangko, ay narinig niya ang ilang mga lalaki na nag-uusap tungkol sa digmaan, kung saan narinig niyang natalo ang kanilang bansa sa giyera at lahat ng kanilang mga sasakyang pandagat ay lumubog at ang lahat ng kanilang mga eroplano ay nawasak. Dahil sa narinig, ay nagtanong pa ito sa mga lalaki habang hindi makapaniwala si Sita at napaisip na ang ibig sabihin nito ay wala na rin ang kanyang ama dahil sa digmaan, habang pinilit nitong pigilan ang kanyang mga luha at damdamin at sabay nang bumalik sa kanyang kapatid. At nang ito ay bumalik sa minahandala ang kanilang pagkain tulad ng itlog ng manok at isang pakwan, ay nakita nito si Setsuko na may ningunguya sa kanyang bibig at nang makita ni Sita ang lagayan ng fruit drops na matagal nang walang laman, ay agaran niyang pinuntahan ang paslit at kinuha ang isang marmol sa bibig nito. Dahil sa pag-aakalang ito ay isang fruit drops, at habang inihahanda na ni Sita ang kanilang pagkain, ay biglang nag-imagine si Setsuko ng dalawang kanin gamit ang bato at sabay na inalok na kailangan na nilang kumain na labis pang nagpadurog sa puso ng binatilyo. Kaya't agarang naghiwa si Sita ng isang kapirasong pakwan at ipinakain sa kapatid na tila nagustuhan naman ni Setsuko. Ngunit sa kabila na ito, ay patuloy pa rin na nawawalan ng lakas at malay si Setsuko dahil sa matinding kakulangan ng pagkain at nagpasalamat kay Sita dahil sa mga nagawa nito sa kanya. Hanggang sa malalaman na ito na pala ang huli niyang mensahe para sa kanyang kapatid dahil hindi na muli itong nagising sa kanyang pagkakatulog at nang gabing iyon ay may isang matinding bagyo ang dumaan sa lugar at ang tunog ng kulog na gumising kay Sita habang yakap-yakap ang kanyang kapatid na babae na wala ng buhay sa tabi niya buong magdamag. At matapos ang mahabang panahon ay maririnig ang tawanan sa buong komunidad dahil formal nang natapos ang digmaan at dahang-dahan nang nakakabalik ang mga tao sa kani-kanilang mga bahay. Habang si Sita naman ay naglakad sa tuktok ng isang malumbay na burol at inilagay ang kanyang kapatid sa kabaong na kanyang binili sa magsasaka. At habang inihahanda ang libingan ni Setsuko, ay naalala nito ang mga masasayang alaala ng paslit tulad ng kakulitan nito, pagtawa ng malakas at ang pagmamahal nito sa kanya habang sila ay masayang magkasama, kung saan sa kabila ng maliit nitong pangangatawan ay nakayanan nitong magtiis para sa kanyang kuya. At ilang saglit lang ay inilagay na ni Sita ang manika ni Setsuko kasama ang wallet nito maliban sa lagayan ng fruit drops na paborito ng kanyang kapatid at sabay nang sinunog ang katawan ni Setsuko at umupo sa tabi nito hanggang sa dumating ang gabi at bumalik ang mga alitap-tap. Kung saan iniligay nito ang abo ni Setsuko sa isang lata ng fruity drops at hindi na siya muling bumalik sa minahan dahil sa pangungulila sa kapatid hanggang sa dumating ang petsang Setyembre 21, 1945 sa isang kalye na puno ng tao ay may isang ulila tulad ng mga pulubi ang nakasandal sa isang poste. At tila ito ay naghihingalo na dahil sa malnutrisyon at labis na matinding gutom hanggang sa ito ay tumaob at tinawag ang pangalang Setsuko bago ito bawian ng buhay at mapag-aalaman na ito pala ay si Sita na pinapanood ng kanyang kaluluwa sa kanyang walang buhay na katawan. Subalit siya ay masaya dahil sa wakas ay hindi na nila mararanasan ang paghihirap at pagkagutom at muli na niyang makakasama ang kanyang kapatid na si Setsuko sa isang lugar na puno ng mga alitap-tap. At diyan nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganon ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat sa panonood. God bless.